Hello guys, in today's video ipapakita ko nga pala sa inyo ngayon kung paano ko ginamit itong DLA fondant. Nag-cover nga pala ako dito sa yung size ng cake natin. For reference only, it is a 8 by 5 na siya halos yung ating cake. Actually sinukat ko to dito siguro dito sa mga kalagitnaan ng video sinukat ko yung cake kung yung 1 kg ba na fondant, kung kaya niyang i-cover ang 8 by 5 na cake kung may sobra pa siya. Tapos guys, ito nga pala, ang kagandahan lang nito, hindi mo na kayang mag-color ng black kasi black na talaga siya. Mahirap kasi talaga pag nag-color tayo ng fondant, lalo na pag dark color, ang tagal po talaga niya ma-achieve. So luckily, meron na tayong mayroon ng ready-made fondant na may color na siya na black. Actually, this is a DLA fondant. So, dito guys, ipapakita ko sa inyo. Actually, wala talaga to siyang, hindi ko siya in-speed yung pagbalot ko ng cake. Kung aabutin ba ng ilang minutes ang pagbalot ko. So, after, dito, nag-start na ako siya, pinalapat. Mabalis na kasi siya palaparin So, naglagay lang ako ng kanting tiles. Dito guys, mag-start na ako ng video. Wala yung speed na ginamit. So, actual time talaga to para makita nyo kung gaano siya ka bilis i-cover. So, yan siya. So, diba? Parang ang dali-dali lang talaga ano to, walang speed to guys So, ganyan. Pwede mo siya tagin kasi stretchy siya Nag-i-stretch kasi yung fondant. Tapos ganyan lang. Ganyan pala ako mag-cover ng cake. Yung ating yung ating cake is ano na yan siya, naka-rest na siya hindi naman siya overnight, siguro mga 1 hour sa ref para lang mag-set yung ating chocolate para medyo matigas na siya, diba yan. Ito lang guys, mabilis lang, ganyan lang ako kasi actually lahat ng mga video ko nagko-cover ako ng fondant is gumagamit ako ng speed para medyo mabilis yung oras kasi syempre nagko-cover lang naman tayo, but dito wala to siyang speed kasi papakita ko lang sa inyo kung gaano kadali, ganyan siya, gaano siya kadali i-cover yung gaano siya kadali gamitin na i-cover yung fondant sa ating cake. So diba yan na patapos na sa guys. Actually wala pang 2 minutes o ilang minutes lang talaga diba, ayan, buo na, ganyan lang. Diba, see, shiny black na siya at buo. Bali, hinaluan ko lang siya dito ng konting Tylos para pag nilagay ko sa chiller, parang kasi sobrang lambot talaga ni DLA May iba naman na hindi naglalagay. Ako, prefer ko na mas maglalagay talaga ako lagi ng Tylos para medyo hindi siya super lambot kasi malambot talaga siya. Ayan, tapos na guys. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Ganyan na kadali mag-cover ng fondant. So, dito may pinapakinis ko na siya ng very light. Tapos, magamit tayo dito ng pizza cutter. Hindi ko pa mahanap dyan Ayan guys, diba? Tapos na. So, sa mga nag-aano dyan, yung hirap mag-cover ng ng cake, pwede nyo talaga gamitin ang product na to. Actually, this is not a paid promotion inano ko lang talaga based on my experience kasi before hirap talaga ako kasi ako mismo gumagawa ng sarili kong fondant. So pag ginawa ko na yun siya, parang ang dami kong struggle, nag-elephant skin na napupunit kasi daming ilang oras pa na tawag nito na masa. Tapos ayan guys, ang sobra sa ating 1 kilo na fondant, ganyan siya, kaya pa niya mag-cover ng isang 6 by 4 na cake. Suppose ito, tingnan nyo. So, aabot ang ating cake dyan ng 8 by 5. Sinukat ko siya. 8 by 5. So, yan yung ating sobrang fondant. So, actually, sa 1 kilo, kaya mo mag-cover ng 8 by 4, 6 by 4 na cake. Tapos, may sobra pa yan. Depende lang kasi yan Pero ito, ayan subok ko na talaga siya sa mga cakes ko. Yung 1 kilo, kaya niyang i-cover ang 2-tier na cake. Minsan, may sobra pa nga So, ayan na guys. Ito na. So, medyo na dyan kasi wala na ako ibang. Ito kasi ang cake na to, wala siya masyadong design. Kaya kailangan plain na plain siya. Wala siya masyadong bakas na yung may dinaanan na something. Kasi, aminin nyo, pag ang fondant kasi na maraming details, mas madali. Kasi, pag may natamaan ka or may pangit sa pag-cover mo, pwede mo siyang lagyan ng design. Yan ang kagandahan doon. Pero pag plain,
as is, konting design lang, yun, kailangan maganda siya tignan. So ayan, dito na ako gumamit ng speed. Kanina talaga, actual time yun, walang speed yun. Ganun siya kabilis, guys. So, after nito, sakto naman dumating yung order ko na, boss. Ang theme ng cake is, actually ano nga yan, dark blue, kaya lang dumating na blue is yan lang. So yan na, ginamit ko na siya. Tapos yung yan pala is non-edible pala yung ating ginamit na design. So ginaya ko lang naman kasi yung inspo na cake na pinagyan. This is for 60th birthday cake nga pala ito. At saka itong cake natin is bound to Zambales nga pala. So imagine guys, from Cavite to Zambales, ganun katibay yung cake. Very sturdy talaga siya kasi pag ano nga, nung pagdala doon sa Zambales, tiningnan ko agad una-unang tiningnan ko sa mga upload kasi friend ko, kumare ko nga pala yung nag-order nito. So tiningnan ko agad yung cake kung may damage ba, may sira ba. So surprise talaga, wala siyang damage. So, subok na talaga yung ating cake pang biyahe, basta fall fondant lang siya. Actually, nakailang beses na rin to. May isang cake din ako na dinala din siya sa tinawid pa siya ng dagat. Buo pa din siya, guys. Tapos yung ating design dito, kami lang pala ang nagka-cut kasi meron tayong low click cut. Yung gamit dito yung cardstock. Yan. Tapos yun guys, yung ginamit ko nga pala dyan para mabilis siyang dumikit, Tylose tsaka konting water. Kasi pag water nang nalalaglag siya eh. So, ang ginawa ko, naglagay ako ng konting Tylose tapos minix ko siya sa water. Tapos dinikit na siya. Ayan. Yun lang. Tapos naglagay lang ako dito ng edible gold flakes. Yan kasi ang ating pinaka-team. So, hanggang dito na lang guys. Ito na ang ating final look ng ating cake. O, diba? Happy 60th birthday. And, ayan na ang ating cake. Thank you for watching. Please do comment, like, and subscribe.